Dalawang paslit na sumisigaw sa dilim. Isang desperadong milyonaryo na gumastos ng malaking halaga ng hindi makahanap ng sagot. Isang mapagpakumbabang empleyada na napansin ang hindi nakita ng lahat ng doktor. Magagamot na dapat ay nagpapagaling, ngunit nagpapalala ng lahat. At isang katotohanan na napakatindi na nang sa wakas ay lumabas. Napagtanto ng isang ama na binabayaran niya ang pagpapahirap sa sarili niyang maanak. Ito ang kwento kung paano inilantat ng pagmamahal ng isang kasambahay ang pinakamalupit na panloloko na maisip ng isang pamilya. Alas 3:15 nang isang napakalamig na madaling araw nang umakyat si Aling Nena Reyes, isang 41 taong gulang na kasambahay, sa marmol na hagdanan ng Mansion de la Cruz, dala ang isang tray na maligamgam na gatas. Ang kanyang mahubat na pa ay hindi gumagawa nga, ingay dahil pagkatapos na 6 na buwan na pagtatrabaho sa bahay na ito, natutunan niyang ang katahimikan ang pinakamahalagang bagay dito. Ngunit nang makarating siya sa ikalawang palapag, ang narinig niya ang nagpatigil sa kanya. Tahimik, walang ingay. Sa unang pagkakataon sa kalahating taon, sina Sebastian at Valentina de la Cruz, 7 at 5 taong gulang ayon sa pagkakabanggit, ay hindi umiyak. Halos mahulog ni Aling Nena ang tray sa sobrang gulat. 6 na makakasunod na araw na umiyak ang mga bata, hindi makatulog ng higit sa 2 magkasunod na oras, sigawan, desperadong pagiyak, mabangungot na gumigising sa kanila na may matinding takot sa gabi kaya minsan, ay nagsusuka sila sa takot. Ngunit ngayon, posible kaya, bulong ni Aling Nena habang palihim na lumalapit sa bahagyang, nakabukas na pinto ng silit ng nga paslit. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang bagay na nakpaagos ng luha sa kanyang nga mata. Sina Sebastian at Valentina ay mahimbing na natutulog sa kanilang kambal na kama, humihinga ng payapa at tahimik, na may payapang ekspresyon na hindi pa nakita ni Aling Nena sa kanilang mamukha. Ngunit may iba pa, isang bagay na lubos na nagpagulo sa kanya. Sa mesita de noche, ang maboteng gamot na inireseta ng doktor. Montejo para sa matinding problema sa pagtulog ay buo pa rin. Ang mga tableta na nakakahalaga ng 15,000 piso bawat bote at inumin ng mga bata ng regular gabi-gabi ng alas 8 ay hindi nagalaw. Kakaiba, bulong ni Aling Nena, napakakakaiba. Ito ay nang marinig niya ang mabibigat na yabak na umakyat sa hagdan. Si Mr. Ricardo Chardo de la Cruz, ang 38 taong gulang na milyonaryong ama, ay lumitaw sa pasilyo na may ekspresyon na pinahalong desperadong pag-asa at takot na masira ang mahiwagang sandali na ito. Aling Nena, bulong niya, "Totoo ba? Tulog ba talaga sila?" "Opo, Sir Cardo. 3 oras na po silang tulog nang hindi nagigising." Lumapit si Cardo sa pinto at tumingin sa kanyang maanak. Ang kanyang mukha, na sa loob ng maraming buwan ay nagpapakita ng pagod ng isang sirang tao, ay nagbago. Sa unang pagkakataon sa kalahating taon, ngumiti siya. "Ano ang ginawa mong kakaiba ngayong gabi?" Tanong niya na nanginginig ang boses sa emosyon. Nag-alinlangan si Aling Nena sandali. Ang ginawa niya ay sumuway sa direktang utos. "Sir Cardo, nakalimutan ko pong bigyan silang gamot bago maghapunan." Nawala ang ngiti ni Cardo. "Nakalimutan mong bigyan sila na nga gamot na sinabi ni Dr. Montejo na ganap na mahalaga?" "Opo, Sir. Nakalimutan ko po talaga." Tumingin si Cardo sa kanyang maanak na natutulog. Pagkatapos ay sa mabuo pang boteng gamot, pagkatapos ay kay Aling Nena. Sa kanyang mamata ay nabuo ang isang tanong na hindi niya magawang bigkasin ng malakas. "Aling Nena," sabi niya sa wakas, "gaano nakatagal nilang iniinom ang nga tabletang iyon?" "Mula nang dumating po ako para magtrabaho dito, Sir, eksaktong 6 na buwan." "At sa loob 6 na buwan na iyon, nakatulog na ba sila ng ganito?" "Hinding-hindi po." Ang katahimikan na sumunod ay makapal at puno ng kahulugan na ayaw pang harapin ng sinuman sa kanila. "Sir Cardo," sabi ni Aling Nena nang maingat, "Puwede po ba akong magtanong?" "Sige, ba ako ang mga tableta? Paano natutulog ang mga bata?" Ipinikit ni Cardo ang kanyang nga mata at nahanap sa kanyang alaala. Bago si Dr. Montejo, perpekto silang natutulog. Sina Sebastian at Valentina ay laging tahimik na mga bata, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ina. Nang mamatay, si Ginang Paz, 8 buwan na ang nakakaraan. Malungkot ang mabata, siyempre, ngunit wala silang problema sa pagtulog. Nagbilang si Aling Nena ng mabilis sa kanyang isip. Nagsimula ang problema sa pagtulog 2 buwan pagkatapos ng pagkamatay ng ina, eksakto nang magsimula silang makipakita kay Dr. Montejo. At sinabi ng doktor na normal lang na magkaroon ng insomnia ang mga bata dahil sa pagkawala
Sinabi niya na trauma iyon na minsan ay pinoproseso nga bata ang sakit buwan pagkatapos ng traumatikong pangyayari. Tumango si Aling Nena, ngunit may isang bagay sa kanyang instinct ng ina ang sumisigaw, na hindi tama ang paliwanag na iyon. Maari po ba akong magmungkahi, Sir Cardo? Paano po kung bukas ngang gabi ay makalimutan ko rin pong bigyan sila ng gagamot? Para lang po makita kung ano ang mangyayari, isinaalang-alang ni Cardo ang panukala. Sa isang banda, labag ito sa tiyak na utos ngang doktor. Sa kabilang banda, mas mahusay na natutulog ang kanyang maanak ng walang gamot kaysa sa meron. At kung magising sila na may matinding bangungot, bibigyan namin agad sila ang gamot at tatawag sa doktor. At kung matulog sila ng maayos muli, kailangan nating magtanong ng napakahalagang mga katanungan. Sa sandaling iyon, gumalaw si Valentina sa kanyang kama at gumawa ng mahinang tunog. Hindi ito sigaw ng takot tulad ng dati, kundi isang masayang bulong ng isang batang nangangarap ng magagandang bagay. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling narinig ang tunog na iyon, sabi ni Cardo na may luha sa kanyang mata. Anong tunog? Ang tunog isang masayang bata. Pakiramdam ni Aling Nena ay nasasaksihan niya ang isang bagay na mas malaki pa sa isang gabi ng mahimbing na pagtulog. Nasasaksihan niya ang isang ama na muling natuklasan ang kanyang anak. Aling Nena, sabi ni Cardo bigla, napansin mo ba ang iba pang kakaibang bagay tungkol sa mga gamot? Tulad ng may iba pa bukod kay Dr. Montejo na kasangkot sa paggamot. Naalala ni Aling Nena ang isang bagay. May Nurse Patricia po na dumarating minsan sa isang linggo. Si Nurse Patricia. Opo, sabi niya. Sinasabi niyang siya ang espesyalista sa trauma ng bata na nagtatrabaho kasama si Dr. Montejo. Nakunot ang noo ni Cardo. Aling Nena, hindi ako kailanman naghar ng isang espesyal na nurse. Nakaramdam si Aling Nena ginaw, pero dumarating po siya tuwing Miyerkules. Sabi niya ay pinahintulutan ninyo siyang mag-apply ng mga karagdagang paggamot sa mga bata. Anong uring ang paggamot? Ma-injection po. Sabi niya ay mga bitamina para makatulong na mas gumana ang matableta, na paatras si Cardo. Aling Nena, hindi ako nagbigay ng pahintulot para sa anumang injection. Sa sandaling iyon, pareho nilang narinig ang hindi mapagkakamalang ingay ng isang kotse na dumarating sa entrance ng mansyon. Alas 3:45 ng madaling araw. Walang sinuman ang dapat na dumarating sa oras na ito. Nakpalitan ng tingin sina Aling Nena at Cardo na may alarma. May bisita po kayo? Bulong ni Aling Nena. Hindi sa oras na ito. Sumilip si Cardo sa bintana ng pasilyo at nakita ang isang itim na sedan na nakaparada ng diskreto malayo sa pangunahing ilaw ng entrance. Aling Nena, dalhin mo ang mabata sa iyong silid ngayon din? Sir, ngayon, may mali. Hindi nagtanong si Aling Nena. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Binuhat si Valentina, na mahimbing pa ring natutulog, at sinanyasan si Sebastian na sumunod ng walang ingay. Habang itinago ni Aling Nena ang mga bata sa kanyang maliit na silid sa ikatlong palapag, palihim na bumaba si Cardo sa ground floor para tingnan kung sino ang dumating ng walang abiso sa kalagitnaan ng madaling araw. Ang nakita niya mula sa bintana ngang sala ay nagpatindig ng balahibo niya, sina Dr. Montejo at isang babae na hindi niya kilala ang lumabas sa itim na sedan, dala ang medical bag, at nagtungo sa service entrance kang bahay. Bakit dumarating ang doktor ngang aking maanak ng alas 4 ngang umaga gamit ang service entrance? Tanong ni Cardo sa sarili. Ito ay nang marinig niya ang kanilang maboses sa likod na pinto. Tulog ba ang mabata? Tanong ngang hindi kilalang babae. Dapat, sagot ni Dr. Montejo. Binigyan namin sila na dobleng dosis kagabi. Dobleng dosis na ano? Bulong ni Cardo sa sarili. At si Mr. Cardo ay mahimbing na natutulog. Buwan na siyang umiinom ng pamparelax na inireseta ko nang hindi niya alam na malakas na pampatulog iyon. Pakiramdam ni Cardo ay umikot ang mundo sa ilalim ng kanyang mapa. Siya ay umiinom ng natural na pamparelax na ibinigay sa kanya ni Dr. Montejo para makatulong sa stress ng paharap sa mga batang hindi natutulog. Gaano pa katagal ang kailangan natin? Tanong ng babae. 2 linggo na lang. Pagkatapos ng prosedure, hindi na natin kailangang panatilihin silang gising. At ang pera, 50 milyong piso ay handa ng ilipat. Nilagdaan ni Cardo ang lahat ng dokumento habang nasa estado siya ng pagpapakalma. Napagtanto ni Cardo na nakikinig siya sa isang sabwatan para sa ito ay nang marinig niya ang nagpatindig ng balahibo niya. Ang maorgano ng mga bata ay nasa mabuting kondisyon. Sa kabilang matagal na stress, perpekto.
Ang sapilitang insomnia ay hindi nakakasira sa mga organo na kailangan natin. Sa halip, pinanatili nito ang maito sa isang estado ng tinding pagka-alerto. Naunawaan ni Cardo na may ganap na takot na sina Dr. Montejo at ang kanyang kasabwat ay nagpapahirap sa kanyang nga anak sa sapilitang insomnia upang panatilihin silang gising bago-bago nila patayin at ibenta ang kanilang mga organo. At binabayaran niya ang pagpapahirap na ito na naniniwala na ito ay medikal na paggamot. Sa ikatlong palapag, yakap ni Aling Nena sina Sebastian at Valentina na patuloy na mahimbing na natutulog. Nang hindi alam na ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib. Ngunit may isang bagay sa instinct ng ina ni Aling Nena ang nagsasabi. Sa kanya na dapat niyang itago ang mga batang ito ng tahimik dahil ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang pagkalimot na bigyan sila ng gamot ay hindi lamang nakatulong sa kanila na matulog, ito ay nakapagligtas ng kanilang buhay. Nakatigil si Cardo sa hagdanan, nakikinig sa mga pinaghihinalaang doktor na nagpaplano ng pagpatay sa kanyang mga anak habang siya ay nananatiling kalmado at walang malay sa itaas. Ngunit may isang bagay na hindi alam nga kriminal. Ngayong gabi ay hindi ininom ni Cardo ang kanyang natural na pamparelax dahil nakalimutan niya ito sa sobrang saya nang makita ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming buwan, siya ay ganap na alerto at nakikinig sa bawat salita ng kanilang maplano sa pagpatay. Ang laban para iligtas sina Sebastian at Valentina ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, salamat kay Aling Nena, may pagkakataon si Cardo na lumaban. Kung makarating siya sa ikatlong palapag ng hindi natutukoy, kung makatawag siya sa pulisya nang hindi siya nadidiskubre, at kung maprotektahan niya ang kanyang mga anak hanggang sa dumating ang tulong. Ngunit kailangan muna niyang umakyat sa 20 marmol na hagdan nang hindi gumagawa ng pinakamaliit na ingay habang dalawang mamamatay tao na armado na nakamamatay na string ay nasa ilalim niya. Nananatiling hindi gumagalaw si Cardo sa hagdan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas kaya natatakot siyang marinig siya ng mamamatay tao sa ibaba. Nangingini ang kanyang makamay habang sinusubukan niyang iproseso ang kanyang bagong natuklasan. Ang lalaking pinakatiwalaan niya ang buhay ng kanyang anak sa loob na 6 na buwan ay isa palang organ trafficker na nagpapahirap kina Sebastian at Valentina upang panatilihin silang nasa optimal na kondisyon bago sila patayin. Kailan nakatakda ang prosedure? Tanong ang hindi kilalang babae. Bukas ngabi, sagot ni Dr. Montejo na may kalamigan na nagpatindig ang balahibo ni Cardo. Darating ang mamamimili mula sa Timog Amerika bukas sa tanghali. Gusto nilang makita ang produkto bago gawin ang huling bayad. Tinakpan ni Cardo ang kanyang bibig para hindi sumigaw. Mamamatay ang kanyang nga anak sa loob ng wala pang 24 oras. At ang amang si Cardo ay makakaroon ng napaka-convenient na atake sa puso bukas ng umaga pagkatapos lamang lagdaan ang huling mga dokumento na paglipat ng pinansyal. Opisyal na magiging ulila ang mga bata at bilang kanilang pangunahing doktor. Magkakaroon akong pansamantalang kustodiya sa medical. Naunawaan ni Cardo na hindi lamang nila planong patayin ang kanyang anak, kundi pati na rin siya at na minanipula nila ang sitwasyon sa legal na paraan upang magkaroon ng ganap na akses kapag siya ay patay na. Sinimulan niyang umakyat sa hagdan ng may labis na pag-ingat. Bawat hakbang ay kinakalkula upang hindi gumawa ng pinakamaliit na ingay, ngunit ang ikaapat na hakbang ay bahagyang kumalampag sa ilalim ng kanyang bigat. Narinig mo ba iyon? Tanong ng babae sa ibaba. Ganap na naparalisa si Cardo. Ano? Sagot ni Dr. Montejo. Isang ingay sa itaas. Siguro ang kasambahay lang ang gumagalaw. Huwag kang mag-alala. Kalmado rin siya tulad ni Cardo. Matagal na akong naglalagay ng pampatulog sa kanilang pagkain. Napatanto ni Cardo na si Aling Nena ay pinatulog din ng walang alam. Ngunit kung siya ay sapat na alerto upang makalimutan ang makatableta ng mga bata at mapansin ang kanilang kakaibang pag-uugali, marahil ang pampatulog ay hindi ganap na gumagana sa kanya. Patuloy siyang umakyat ng mas maingat. Kailangan niyang makarating sa ikatlong palapag kung saan itinago ni Aling Nena ang mga bata. Samantala, sa maliit na silid ni Aling Nena sa atik, yakap niya sina Sebastian at Valentina na patuloy na mahimbing na natutulog. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming buwan, mukhang payapa ang mga bata nang walang malalim na eye bags at ekspresyon ng takot na sinimulan niyang isaalang-alang na normal sa kanilang mga mukha. Pinamasdan ni Aling Nena ang mamukha ng maanghel ang mapaslit at may isang bagay sa kanyang puso ng ina ang bumulong sa kanya na ang katahimikan na ito ay hindi aksidente.
Sa loob ng maraming linggo ay napansin niya ang makakaibang bagay na hindi niya pinangahasan na tanungin sa takot na mawala ang kanyang trabaho, tulad ng katotohanan na laging lumalala ang mga bata. Pagkatapos ng pagbisita ni Dr. Montejo, tulad ng vitamina injection na ibinibigay ni Nurse Patricia na laging nagpapagulo sa mga bata, tulad ng gagamot na nakakahalaga ng malaking halaga, ngunit mukhang ginagawa ang kabaliktaran ng ipinapangako. May mali rito, bulong ni Aling Nena habang hinahaplos ang buhok ni Valentina. Napakalaki ng mali. Ito ay nang marinig niya, ang halos hindi marinig na mga yabag sa hagdanan na patungo sa kanyang silid. Napaigting si Aling Nena, mas mahigpit na niyakap ang mamaga bata at nahanda na ipagtanggol sila sa sinumang umaakyat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at lumitaw si Cardo na may mukhang maputla na parang multo at mga matang puno ng takot. Aling Nena, bulong niya ng may pagmamadali. Kailangan nating umalis sa bahay na ito ngayon din. Anong nangyari? Sir Cardo? Si Dr. Montejo? Siya nahirapan si Cardo na makahanap nga salita upang ilarawan ang takot na kanyang bagong natuklasan. Hindi siya totoong doktor. Isa siyang mamamatay tao. Pakiramdam ni Aling Nena ay umikot ang mundo. Pinaplano nilang patayin ang mga bata bukas para ibenta ang kanilang mga organo. Ang masalita ay bumaksak kay Aling Nena na parang martilyo. Agad niyang naunawaan na tama ang lahat ng kanyang instinct ng ina. Ang medical treatment ay pagpapahirap na idinisenyo upang panatilihin ang mga bata sa tiyak na kondisyon. Paano tayo makakalabas dito nang hindi tayo nakikita? Tanong ni Aling Nena na may matinding determinasyon na ikinagulat ni Cardo. May fire exit sa likod ng attic. Direkta itong bumababa sa hardin. At pagkatapos ay nasa gilid na garahe ang aking kotse. Nasa bulsa ko ang masusi. Tumingin si Aling Nena sa mga bata na natutulog. Paano natin sila ililipat nang hindi sila gigising? Bubuhating natin sila. Kung magising sila at magingay, hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Pareho silang nakaunawa na anumang ingay ay maaring makapag-alerto sa mga mamatay tao sa ibaba. Binuhat ni Aling Nena si Valentina sa kanyang mabisi ng may pag-ingat ng isang bihasang ina. Ang bata ay yumakap sa kanyang dibdib ng hindi nagigising. Binuhat ni Cardo si Sebastian na bumulong ng hindi maintindihan, ngunit nanatiling tulog. Saan tayo pupunta? Bulong ni Aling Nena habang naktungo sila sa bintana na patungo sa fire exit. Sa istasyon Negepolis. Kailangan nating i-report ito kaagad. At kung hindi sila maniwala, ipapakita ko sa kanila ang ma-recording. Anong recording? Nirecord ko ang lahat ng narinig ko sa ibaba gamit ang aking telepono. Nakaramdam si Aling Nena ang sinangang pag-asa. Mayroon silang ebidensya. Dahan-dahang binuksan ni Cardo ang bintana ng attic. Ang fire exit ay luma at kalawangin, ngunit mukhang matibay. 3 palapak ang layo ng hardin. Ako ang maunang bumaba kasama si Sebastian, bulong ni Cardo. Pagkatapos ay ikaw ang bababa kasama si Valentina, at kung maingay ang hagdan, kailangan nating ipagsapalaran. Dahan-dahang sinimula ni Cardo ang pagbaba. Sinusubukan ang bawat baitang bago ilagay ang buong bigat niya. Nanatiling tulog si Sebastian sa kanyang bisik, humihinga ng payapa sa kanyang balikat. Habang bumababa sila mula sa loob ng bahay, narinig nila ang mga boses na papalapit sa ikalawang palapag. Nasaan si Cardo? Tanong ng boses ang babay. Dapat ay nasa kanyang silid siya, siguro nasa banyo. Minsan ay nagdudulot ng pagduduwal sa gabi ang mapampatulog. Nakaramdam si Aling Nena ng matinding takot. Madidiskubre nila na wala si Cardo sa kanyang silid anumang sandali. Sir Cardo, bilisan niyo po, bulong niya mula sa itaas. Pinabilis ni Cardo ang pagbaba, ngunit gumalaw si Sebastian at gumawa ng mahinang tunog. Hindi ito sigaw, ngunit sa katahimikan ng gabi ay lumakas ang tunog. Pareho silang napatigil. Umaasang marinig ang mga yabak na tumatakbo patungo sa kanila. Ngunit ang mga boses sa bahay ay patuloy na nag-usap ng normal. Turmo, sabi ni Cardo kay Aling Nena nang makarating siya sa lupa. Sinimulan ni Aling Nena ang pagbaba kasama si Valentina. Mas mahimbing ang tulog ng bata kaysa sa kanyang kapatid at hindi gumagalaw. Ngunit mas mabigat si Aling Nena kaysa kay Cardo at ang hagdan ay gumagawa ng maliliit na metalikong ungol sa bawat hakbang. Sa kalagitnaan ng pagbaba, idinilat ni Valentina ang kanyang mata. Aling Nena, bulong ng bata na naguguluhan. Nasaan tayo? Shh, mahal. Naglalaro tayo ng laro ng katahimikan. Anong klaseng laro? Isang laro kung saan mananalo tayo kung hindi tayo gagawa ng anumang ingay hanggang makababa. Tumango si Valentina,
na may ganap na tiwala na ibinibigay ng mga bata sa mga taong nag-aalaga sa kanila at muling ipinikit ang kanyang mamata. Dumating si Aling Nena sa hardin nang marinig nila ang kaguluhan sa loob ng bahay. Wala si Cardo sa kanyang silid. Paano iyon nangyari? Hindi niya nagamit ang kanyang kama. Wala siya saan man sa pangunahing palapag. Sa tingin mo, may narinig siya? Impossible. Binigyan namin siyang sapat na pampatulog para patulugin ang isang kabayo. Nagpalitan ng tingin sina Cardo at Aling Nena. Alam nilang mayroon silang marahil 2 minuto bago mapagtanto ng mga kriminal na nawawala din ang nga bata. Tumakbo sila patungo sa gilid na garahe nang mabilis hanggat maari nang walang ingay. Binuksan ni Cardo ang pinto ng kotse at inilagay si Sebastian sa likod na upuan. Inilagay ni Aling Nena si Valentina sa tabi ng kanyang kapatid. Saan tayo pupunta? Tatay, tanong ni Sebastian na bahagyang nagising. Sa isang ligtas na lugar, anak. Pinaandar ni Cardo ang makina at nagsimulang lumabas ng garahe nang makita nila ang mailaw na umiilaw sa buong bahay. Nagsisimula na ang sistematikong paghahanap ng mamamatay tao. Yumuko kayo, sabi ni Aling Nena sa mga bata habang lumalabas sila nga ari-arian. Ngunit nang malapit na sila sa pangunahing gate, isa pang kotse ang lumitaw na humarang sa labasan. Isang kulayabo na sedan na may 2 lalaki sa loob. Sino sila? Tanong ni Aling Nena. Hindi ko alam, ngunit hindi magandang balita ang nga iyon. Pinatay ni Cardo ang nga ilaw ng kotse at huminto. Lumabas ang lalaki sa sedan at lumapit sa kanila na may malalakas na flashlight. Mr. De La Cruz, tanong ngang isa sa kanila. Sino po sila? Kami po ay bahagi ngang medical team ni Dr. Montejo. Naintindihan po namin na may emergency sa inyong mga anak. Bulong ni Aling Nena nang may pagmamadali, huwag po kayong maniwala sa kanila. Bahagi po sila ng sabwatan. Ibaba ni Cardo ang bintana ng bahagya. Anong uri ngang emergency? Nagkaroon ng masamang reaksyon ang mga bata sa kanilang gamot. Kailangan namin silang dalhin agad sa ospital. Ayos na ayos ang aking maanak, Mr. De La Cruz, nang may buong respeto, hindi po kayo doktor. Hindi ninyo matutukoy ang kanilang kondisyon. Sa likod na upuan, bumulong si Sebastian. Tatay, nakakatakot po yung lalaki. Bumaling si Aling Nena sa mga bata. Nakikilala po nila siya. Siya po ang masamang lalaki na kasama ng doktor, sabi ni Valentina na nangingini ang boses. Yung nagdadala ng makarayom na masakit. Naunawaan ni Cardo na napapaligiran sila ng buong network ng mga kriminal. Hindi lamang si Dr. Montejo at ang nurse, kundi pati na rin ang mga medical technician na ito na marahil ay kasama sa pagpapahirap sa kanyang mga anak. Mr. De La Cruz, sabi ang lalaki na lumalapit sa kotse. Kailangan ko po kayong lumabas ng sasakyan ngayon din. Hindi ito isang kahilingan. May kinuha ang lalaki sa kanyang jacket sa dilim. Hindi makita ni Cardo kung ano eksakto iyon, ngunit ang hugis ay nagpapahiwatig ng isang siring. Aling Nena, seatbelts. Ngayon, mabilis na ikinabit ni Aling Nena ang seatbelt ng mga bata habang binabalik ni Cardo ang sasakyan. Mr. De La Cruz, sigaw nga laki na tumatakbo patungo sa kanila. Pinabilis ni Cardo ang pagmamaneho paatras. Lumabas ngang pangunahing daan at sinimulang i-maneuver ang sasakyan sa damuhan patungo sa isang iba-ibang bahagi ngang ari-arian kung saan alam niyang may isa pang labasan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Aling Nena. May service gate sa likod na patungo sa parallel na kalye. Nagmamaneho sila sa hardin. Iniwasan ang nga puno at flower bed. Habang hinahabol sila ng mga lalaki sa sedan nang naglalakat na may mga flashlight. Tatay, nasa panganib po ba tayo? Tanong ni Sebastian na may pagkaseryoso na nakapagdurok ng puso ni Cardo. Umalis na tayo sa panganib. Anak, bakit po gusto kaming saktan ng doktor? Dahil siya ay isang masamang tao na nakpanggap na doktor. Pero bakit hindi po kami makatulog? Sumagot si Aling Nena mula sa harap na upuan. Dahil ang tableta na ibinigay sa inyo ay hindi para makatulog, kundi para panatilihin kayong gising. Bakit po gustong panatilihin kami ng isang tao na gising? Ito ay isang tanong na hindi masagot ni Aling Nena nang tapat sa harap ng 2 bata na 5 at 7 taong gulang dahil ang masasamang tao minsan ay gumagawa ng mabagay na walang katuturan. Sa wakas ay sinabi niya, sa wakas ay nakarating sila sa service gate, ngunit nakakandado ito. Ngayon, ano? Tanong ni Aling Nena. Tumingin si Cardo sa rearview mirror. Lumalapit ang malalaki at sa malayo ay makikita niya ang mas maraming ilaw na nagmumula sa pangunahing bahay. Kailangan nating sirain ito gamit ang kotse. Iyon lang ang paraan. Pinabilis ni Cardo ang kotse ng direkta patungo sa metal na gate. Malakas ang impact.
ngunit mabigat at matibay ang kotse. Malakas na bumukas ang gate. Ayos ba kayong lahat? Tanong ni Cardo. Takot ang mabata ngunit walang pinsala. May malit na sugat si Aling Nena sa kanyang no dahil sa impact, ngunit alerto siya. Ayos kami. Tuloy lang ang pagmamaneo. Lumabas sila sa paralel na kalye at pinabilis ni Cardo patungo sa sentro na lungsod. Sa rearview mirror ay nakikita niyang dalawang kotse ang sumusunod sa kanila. Ilan sila? Tanong ni Aling Nena. Hindi ko alam, ngunit tiyak na hindi lamang ang doktor at ang nurse. Ano ang gagawin natin? Diretso tayo sa istasyon ng pulis. Sa sandaling makarating tayo doon, magiging ligtas tayo. Ngunit habang nakmamaneo sila sa makadesiertong kaya na alas, feeling madaling araw, napaktanto ni Cardo ang isang nakakatakot na bagay. Hindi niya alam kung sino ang mapagkatiwalaan niya. Kung si Dr. Montejo ay may legal na dokumento na nagtatalaga sa kanya bilang pansamantalang medikal na tagapag-alaga. Sakaling mamatay ang ama, anong iba pang autoridad ang maaring nalinlang niya? Aling Nena, sabi niya, bigla, may kilala ka bang mapagkakatiwalaan natin? Isang taong makakatulong sa atin? Ang kapatid ko po ay nurse sa General Hospital. Nagtatrabaho po sa night shift. Mapagkatiwalaan ko po siya sa aking buhay. At gaano kalayo ang ospital? 15 minuto. Nagpasya si Cardo. Punta tayo sa ospital. Maaring surin ng iyong kapatid ang nga bata at kumpirmahing nalason sila. Magbibigay iyon sa atin na medikal na ebidensya upang suportahan ang ating mga akusasyon. Magandang ideya. Lumiko sila patungo sa ruta ng ospital. Ngunit ang mga kotse na sumusunod sa kanila ay bumilis din. Napagtanto ni Cardo na aabutin nila sila bago makarating sa kanilang destinasyon. Aling Nena, kailangan mong tawagan ang iyong kapatid ngayon. Sabihin mo sa kanya na maghanda ng emergency room at magkaroon ng seguridad. Nagdial si Aling Nena na nanginginig ang makamay. Marta, ako ito si Nena. Kailangan kong agarang tulong. Oh, sa ospital. Hindi ko may paliwanag sa telepono. Maghanda ang emergency room para sa 2 bata at tawagan ang pulis. May isang taong naglalason sa kanila. Habang nagsasalita si Aling Nena, isa sa mga kotseng humahabol ang bumilis at pumantay sa kanila. Nakita ni Cardo ang driver na sumisinyas para huminto sila. Hindi tayo hihinto, sabi niya kay Aling Nena. Sinubukan ng isa pang kotse na harangan ang kanilang daan, ngunit nagawa ni Cardo na umiwas at mas bumilis. Ngunit ngayon ay nakmamaneo siya ng mapanganib na mabilis sa magalansangan ng lungsod na may 2 maliliit na bata sa likod na upuan. Gaano pa kalayo ang ospital? Sigaw niya sa ibabaw ng ingay ng makina. 2 kilometer. Ito ay nang sabihin ni Sebastian ang isang bagay na nagpabagong lahat. Aling Nena, bakit po sinasabi ni Nurse Patricia na huwag po naming sabihin kay tatay ang tungkol sa mga espesyal na injection? Bumaling si Aling Nena. Anong ma-espesyal na injection? Yung binibigay po sa tiyan namin. Sabi po niya bitamina po iyon na magpapalakas sa amin. Pero mag-aalala po si tatay kung malalaman niya. Pakiramdam ni Cardo ay pinahalong galit at takot. Hindi lamang nila dinodroga ang kanyang nga anak, kundi kinondisyon din nila sila sa psikolohikal na paraan upang magtago ng mga lihim tungkol sa pang-abuso. Ano pa ang sinabi sa inyo ng nurse? Tanong ni Aling Nena. Na kami po ay napaka-espesyal na mga bata. Sagot ni Valentina na mayroon po kaming kung ano sa loob na makakatulong sa maraming ibang tao. Nakpalitan ng tingin sina Aling Nena at Cardo na may matinding takot. Pinagahanda ng mamamatay tao ang mga bata sa psikolohikal na paraan upang tanggapin ang kanilang sariling pagpatay bilang isang altruistang gawain. At ang doktor? Tanong ni Cardo, ano po ang sinabi sa inyo ng doktor? Na kami po ay may sakit, sabi ni Sebastian. Na ang aming utak po ay may sakit na hindi po kami pinapayagan na magpahinga, pero paano po ang pakiramdam ninyo kapag hindi kayo uminom nga tableta? Mas mahusay po, sabi ni Valentina, mas kaunting pagod po. Sinabi po namin iyon sa doktor minsan, sabi ni Sebastian. Pero nagalit po siya at sinabi po na hindi po. Naintindihan ng mga bata kung paano gumagana ang gamot. Sinimulan ni Marta ang pagsusuri sa dugo. Ang nga bata ay nakakagulat na kooperatibo. Marahil dahil sanay na sila sa medikal na pamamaraan pagkatapos ng maraming buwan ng paggamot. Habang naghihintay nga mga paunang resulta, tinawagan ni Marta ang isang kasamahan sa toxicology. Dr. Vargas, kailangan ko ngagarang pagsusuri ng dugo ng bata. Hinala ngang sistematikong pakalason para sa layunin ng organ trafficking. Opo, kasing seryoso pong tunok. Ipadala ko na po ang sample ngayon din.
Pakalipas ang 20 minuto, dumating sa ospital si Detective Torres. Siya ay isang 40 taong gulang na lalaki na may karanasan sa organized crime, ngunit hindi pa niya nahawakan ang kaso ng organ trafficking ng bata. Mr. De La Cruz, sabi ngang detective pagkatapos marinig ang buong kwento, may ideya po ba kayo kung gaano nakatagal nila ito pinaplano? Kahit papaano po mula nang magsimula ang mapagamot 6 na buwan na ang nakakaraan. Ngunit nang mamatay ang asawa ninyo 8 buwan na ang nakakaraan. Isinulat ng detective. Kaya nagsimula silang lumapit sa inyong pamilya humigit kumulang 2 buwan pagkatapos ng pagkamatay ng inyong asawa. Mahalaga iyan. Napakahalaga. Iminumungkahi niyan na minomonitor nila ang nga mayayamang pamilya na dumadaan sa trauma, partikular na nakahanap ng biyudong ama na may maliliit na anak. Sumabat si Aling Nena, ibig sabihin may iba pang pamilya na nasa parehong sitwasyon, napaka-possible. Sa sandaling iyon, bumalik si Marta na may mapaunang resulta. Detective, mas masahol pa ito sa inaakala natin. Ano ang nakita ninyo? Mayroon ang mga batangan hindi bababa sa 4 na iba't ibang sangkap sa kanilang sistema ng dugo. 2 stimulant na nagpapaliwanag sa sapilitang insomnia, isang immunosuppressant na sana ay nagpadali sa pagtanggingam ga inilipat na organ, at isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Ano? Isang sangkap na tila idinisenyo partikular upang mapanatili ang ilang organo sa isang estado ng optimal na pagpapanatili. Habang buhay pa ang pasyente, napanganga ang detective. Ibig sabihin, inihahanda nila ang mabatang ito sa loob ng maraming buwan upang mapanatili ang kanilang maorgano sa perpektong kondisyon para sa transplant? Eksakto. Gaano katagal ang abutin para mabuo at masuri ang magsangkap na iyon? Magataon, sagot ni Marta. Hindi ito isang operasyon na biglaan. Ito ay resulta ng malawak na kriminal na pananaliksik. Naunawaan ng detective na humaharap sila sa isang organisasyon na marahil ay matagal nang nagpapatakbo. Ang antas ng mga sangkap na ito ay mapanganib sa buhay ng mga bata. Hindi agad, ngunit ang naipon na pinsala sa pangmatagalan ay magiging matindi. At kung ipinagpatuloy nila ang pagtaas ng dosis, gaano pa katagal sila mabubuhay? Marahil 2 o 3 buwan pa bago magdulot na hindi na mababawi na pinsala ang sistematikong pagkalason. Pakiramdam ni Cardo ay guguho siya. Sinasabi nilang hindi lamang nila planong patayin sila, kundi dahan-dahan nilang pinapatay sila sa buong panahong ito. Ang proseso ay idinisenyo upang panatilihin silang buhay, ngunit sa tiyak na kondisyon hanggang sa oras ng pamamaraan, kinumpirma ni Marta. Sa sandaling iyon, nagtanong si Aling Nena na nagpabago sa direksyon ng buong investigasyon. Detective, paano po nila nalaman na biyudo si Sir Cardo at may maliliit na anak? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi po nahanap si Sir Cardo ng medical na paggamot para sa mga bata. Lumapit po si Dr. Montejo sa kanya na nag-aalok ng serbisyo. Napagtanto agad ng detective ang kahalagahan ng obserbasyon na ito. Paano po niya kayo kinontak sa simula? Naalala ni Cardo, sa pamamagitan ng aking trabaho, sinabi niya na ang aking kumpanya ay may programa sa kalusugan ng ehekutibo na kasama ang espesyal na pangangalaga sa bata. Mayroon ba talagang ganong programa ang iyong kumpanya? Akala ko, ngunit ngayon hindi ako sigurado. Sino sa iyong kumpanya ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol kay Dr. Montejo? Maingat na nag-isip si Cardo. Si Patricia Morales, ang Human Resources Director. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Aling Nena at ang detective. Patricia Morales, tanong ni Aling Nena, tulad ni Nurse Patricia, na dumating para magbigay ng mga injection. Sa tingin po ninyo, isa lang sila. Agad na tumawag ang detective sa radyo. Kailangan kong imbestigahan si Patricia Morales, Human Resources Director sa anong pangalan ng kumpanya niya? Delgado Industries. Delgado Industries. Gusto kong malaman kung talagang nagtatrabaho siya doon at gaano na siya katagal sa posisyon na iyon. Habang naghihintay ng tugon, nakatanggap si Marta ng tawag mula sa Toxicology Laboratory, Dr. Vargas. Ano po ang nakita ninyo sa kumpletong pagsusuri? Tahimik na nakinig si Marta at lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sigurado po ba kayo? 5 makakaibang sangkap at ang tiyak na kombinasyong iyon ay nakita na dati. Sa ilang kaso, naintindihan ko. Opo, ipapaalam ko agad iyan sa pulisya. Ibinaba ni Marta ang telepono at tumingin sa detective. May mas malaki tayong problema. Gaano kalaki? Nakita ng Toxicology Laboratory ang eksaktong kombinasyon ng sangkap na ito sa 12 iba't ibang kaso sa loob ng nakaraang 3 taon.
12 kaso ngano, 12 bata na namatay sa natural na sanhi pagkatapos na matagal na medikal na paggamot para sa mga bihirang sakit. Nakakabingi ang katahimikan sa silid. Ibig sabihin, pinatay nila ang 12 bata pa? Tanong ni Aling Nena na nanginginig ang boses. Hindi bababa sa 12 na alam natin, sagot ni Marta. Maaring mayroon pang iba sa ibang lungsod o maging sa ibang bansa. Agad na tumawag ang detective. Kailangan kong kumonekta agad sa unit ni Serial Crimes. Opo, mayroon tayong ebidensya na maraming pagpatay sa bata na may parehong modus operandi. Habang nakikipag-ugnayan ang detective sa ibang maunit, lumapit si Cardo kay Aling Nena. Aling Nena, kung hindi mo nakalimutan na bigyan silang gamot kagabi, huwag niyo pong isipin iyan, putol ni Aling Nena. Ang mahalaga ay ligtas na sila ngayon. Ngunit paano ako hindi nakapansin? Paano ako nagtiwala sa mga taong iyon sa loob ng mahabang panahon? Dahil nga profesional sila sa panloloko nga desperadong magulang. Sabi ni Marta na sumama sa usapan. Pinipino nila ang sistemang ito sa loob ka maraming taon. Sa sandaling iyon, bumalik ang radyoge, Detective. Detective Torres, mayroon kaming impormasyon tungkol kay Patricia Morales. Ano ang nakita ninyo? Walang Patricia Morales na empleyado sa Delgado Industries. Hindi kailanman nakaroon ng sinuman na may pangalang iyon sa kumpanya. Kung gayon, paano niya nakamit ang impormasyon tungkol sa pamilya de la Cruz? Ang impormasyong iyon ay nagmula sa loob ng kumpanya. May iba pang kasangkot. Napagtanto ni Cardo na mas malalim pa ang paglusot sa kanyang buhay kaysa sa kanyang naisip. Sino sa aking kumpanya ang may access sa personal na impormasyon tungkol sa aking pamilya? Sino ang nakakaalam tungkol sa aming financial, sitwasyon ng pamilya, estado sibil, ang aking personal na assistant, ang accounting department, ang aking kasosyo sa negosyo, ang inyong kasosyo sa negosyo, si Mr. Eduardo Doy Montejo. Opo, kasosyo ko siya sa loob ngang 10 taon. Isinulat ngang detective ang pangalan. Alam ba niya ang pagkamatay ngang inyong asawa? Siyempre, siya ang nagmungkahi na magpahinga ako para makasama ang mga bata. At alam din niya ang tungkol sa mga problema sa pagtulog ng mga bata. Opo, dahil madalas akong umabsen sa trabaho dahil sa mga medical appointment. Nakaramdam si Aling Nena ang ginaw. Montejo, tulad ni Dr. Montejo, na ang buong pangalan ay Dr. Antonio Montejo, na paralisa si Cardo. Paano mo nalaman ang buong pangalan ng doktor? Nasa lahat po ang boteng gamot. Agad na tumawag ang detective. Kailangan ko NG, agarang, investigasyon tungkol sa ugnayan nina Mr. Eduardo Montejo at Dr. Antonio Montejo. Opo, maaring magamaganak sila. Habang naghihintay ng tugon, nagbigay si Marta ng nakababahalang obserbasyon. Kung kasangkot ang iyong kasosyo sa negosyo, hindi lamang ito organ trafficking. Ano pa kaya? Malawakang financial fraud sa pagkawala mo sa kumpanya dahil sa problema ng pamilya at sa huli ay namatay dahil sa problema sa puso, ang iyong kasosyo ay makakaroon ng ganap na kontrol sa De La Cruz Industries. Naunawaan ni Cardo ang buong lawak ng sabuatan. Hindi lamang nila gustong patayin ang aking maanak at nakawin ang kanilang mga organo, gustong nakawin ang buong kumpanya ko. Gaano po ang halagang De La Cruz Industries? Tanong ng detective. Humigit kumulang 500 milyong piso. Kung gayon, pinag-usapan natin ang isang sabuatan upang nakawin ang kalahating bilyong piso, bukod pa sa kita mula sa organ trafficking. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nurse sa pinto. Ipagpaumanhin po, may 2 lalaki po sa reception na nagtatanong tungkol sa pamilya de la Cruz. Sinasabi po nila na sila ay mula sa medical team ni Dr. Montejo at kailangan po nilang makita agad ang mabata. Agad na nag-alerto ang detective. Nandun pa rin ba sila sa reception? Opo, pero hindi po sila pinapayagan NG seguridad na umakyat. Perpekto. Bababa tayo at aarestuhin sila. Ngunit habang nakahanda ang detective na harapin ang malalaki sa ibaba, nagtanong si Aling Nena na nakpabago sa lahat. Paano po kung hindi lamang 2 lalaki? Paano po kung ang buong network ng kriminal ay narito ngayong gabi? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung alam nilang nawala ang mabata at alam nilang mayroon tayong ebidensya ang kanilang mga krimen, gagawin nila ang lahat para alisin ang masaksi. Napagtanto agad ni Marta ang implikasyon. Tama si Aling Nena, hindi sila madaling susuko. Agad na tumawag ang detective sa radyo. Kailangan ko reinforcements sa General Hospital na yon din. Maraming suspek, mapangganib, organized crime, nangganganib ang mga menor de edad. Habang naghihintay ng reinforcements, lumapit si Sebastian kay Aling Nena.
Aling Nena, darating po rito ang mamasasamang doktor. Hindi kanila masasaktan, mahal. Maraming mabubuting tao ang nagpoprotekta sa iyo. Pero paano po kung mas malakas sila kaysa sa mga mabubuting tao? Niyakap ni Aling Nena ang bata. Laging nakakahanap ng paraan para manalo ang mabubuting tao dahil lumalaban sila para sa mga bagay na talagang mahalaga. Tulad ng ano? Tulad ng pagprotekta sa maliliit na bata na napaka-espesyal at napakamahal. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang detective ng isa pang komunikasyon sa radyo na nagpaseryoso ng kanyang ekspresyon. Detective Torres, may problema po tayo. Anong uri ng problema? Hindi lang dalawang lalaki ang nasa reception. Mayroon tayong maulat ng maraming sasakyan na nakapaligid sa ospital. Mas mahigpit na niyakap ni Aling Nena si Sebastian at tumingin kay Valentina na mapayapang nagdo-drawing, walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Napagtanto niya na ang laban upang iligtas ang mga batang ito ay nagsisimula pa lamang at ngayong gabi siya lamang ang maaring nakatayo sa pagitan ng dalawang inosenteng bata at ang isang kriminal na network na handang pumatay upang protektahan ang isang operasyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Alas 5:47 ng madaling araw nang matanggap ni Detective Torres ang komunikasyon na nagpabago sa buong takbong investigasyon. Detective, kakaputol lang namin ang komunikasyon sa pagitan ng mga suspek. Hindi lang sila nakapaligid sa ospital, nagpaplano silang rescue operation na may mga baril. Ilan sila? Hindi bababa sa 8 sasakyan na may armadong tauhan. At Detective, kinumpirma lang namin ang pagkakakilanlan ng leader ng operasyon. Sino? Si Mr. Eduardo Montejo, business partner ni Mr. Cardo de la Cruz. Si Cardo, na nakikinig sa komunikasyon, ay pakiramdam na guguho ang mundo sa ilalim ng kanyang napaa. Ang kanyang kasosyo sa loob ng 10 taon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa kanyang negosyo, kanyang pera, at didirektang sa buhay kanyang maanak ay ang utak sa likod ng buong kriminal na operasyon. Hindi ito maaari, bulong ni Cardo. Kaibigan ko si Eduardo. Siya ang ninong sa kasal namin ni Paz. Si Aling Nena na yakap ang mga bata na ngayon ay gising at kinakabahan dahil sa lahat ng aktibidad. Agad na naunawaan ang isang nakakatakot na bagay. Sir Cardo, alam po ni Eduardo ang araw-araw na routine ng inyong pamilya? Siyempre, dumarating siya para maghapunan sa bahay kahit minsan sa isang linggo. Alam po ba niya ang schedule ng mga bata? Oh, bakit? Dahil may isang tao na kailangang magbigay kay doktor Montejo nga napakatiyak na impormasyon tungkol sa kung kailan ang pinakamagandang oras para lumapit sa mga bata. Naisip ni Detective Torres ang pagtatanggol sa ospital nang makatanggap siya ng isa pang tawag na nagpaputla sa kanya. Detective, mayroon kaming karagdagang impormasyon tungkol kay Eduardo Montejo. Anong impormasyon? Mayroon siyang criminal record sa Pilipinas para sa organ trafficking. Nakulong siya 3 taon. Pinalaya 5 taon na ang nakakaraan at tila nagbago ngang pagkakakilanlan nang dumating siya sa Mexico. Nagbago ngang pagkakakilanlan? Ang kanyang tunay na pangalan ay Eduardo Montejo. Kapatid siya ni Dr. Antonio Montejo. Ganap na naparalisa si Cardo. Sa loob ng 10 taon ay naging business partner. Siyang kapatid ng lalaking nagpapahirap sa kanyang nga anak. Ibig sabihin, ang lahat ng aking komersyal na relasyon kay Eduardo ay planado mula sa simula, tanong ni Cardo na nangingini ang boses. Napaka-possible, sagot ng detective. Marahil ay lumapit siya sa inyo partikular para tukuyin kayo bilang potensyal na biktima. Napagtanto ni Aling Nena ang isang bagay na mas masama. Sir Cardo, kailan po eksakto namatay ang inyong asawa? 8 buwan na ang nakakaraan. Isang aksidente sa sasakyan, isang aksidente. Nagmamaneho si Paz pabalik mula sa isang meeting sa trabaho. Nawalan siyang kontrol sa sasakyan sa isang kurbada. Agad na nag-alerto ang detective. Anong uri ngang meeting sa trabaho? Isang meeting tungkol sa isang bagong mahalagang kontrata para sa kumpanya. Sino ang naorganisa ng meeting na iyon? Naunawaan ni Cardo kung saan patungo ang tanong. Si Eduardo. Inorganisa ni Eduardo ang meeting at alam niya ang ruta na dadaanan ng aking asawa pabalik. Opo, dahil inirekomenda niya ang rutang iyon upang maiwasan ang traffic, nakakabingi ang katahimikan sa silid, habang naunawaan na lahat na ang pagkamatay ni Paz ay marahil hindi isang aksidente. Detective, sabi ni Martha na may tensyon na boses, kailangan niyong imbestigahan agad ang mapangyayari sa pagkamatay ng asawa ni Mr. Cardo. Ginagawa ko na po iyan, sagot ng detective na tumatawag. Kailangan kong muling buksan ang kaso ng aksidente ni
ginangpas de la Cruz 8 buwan na ang nakakaraan. Opo, may bagong ebidensya na nagmumungkahi na hindi ito aksidente. Habang nakikipag-ugnayan ang detektif sa maraming investigasyon, napansin ni Aling Nena na nakikinig ang lahat kina Sebastian at Valentina at lalong natatakot. Tatay, tanong ni Valentina na may mahinang boses. Mazamajing po ba si Chito Eduardo? Lumuhod si Cardo sa antas ng kanyang anak. Sinusubukang makahanap ng mga salita upang ipaliwanag ang napakalalim na pagtataksil. Oh, mahal, hindi talaga namin kaibigan si Tito Eduardo. Pero bakit po siya nagpanggap na kaibigan namin? Dahil gusto niya ang miyaga bagay na hindi kanya. Tulad ng pera namin. At hindi na makapagpatuloy si Cardo. Kinumpleto ni Aling Nena ang paliwanag sa paraang maintindihan ng mabata. At inakala niya na sa pamamagitan ng pananakit sa inyo ay makukuha niya ang mabagay na iyon. Pero bakit po niya gustong saktan kami? Tanong ni Sebastian. Mahal po namin siya. Si Marta ang sumagot. Dahil ang ilang tao ay may napakasakit na puso. Hindi sila marunong magmahal tulad ng normal na tao. Sa sandaling iyon, isang mahinang pagsabog ang yumujog sa gusalingang ospital. Hindi ito sapat na malakas para magdulot ng pinsala sa estruktura. Ngunit malinaw itong isang pagpapakita ng lakas. Ano iyon? Tanong ni Aling Nena, mas mahigpit na niyakap ang magabata. Nakinig ang detektif sa kanyang radyo. Detective Torres, kararating lang ng suspect na nagpaputok na maliit na pampasabog sa parking area. Ito ay isang babala. Isang babala ng ano? Gusto nilang makipagnegosyo. Humihingi sila na ibigay natin ang pamilya de la Cruz at ang empleyada kapalit ng hindi pag-atake sa ospital. Pakiramdam ni Aling Nena ay nanlamig ang kanyang dugo. Ipapaabot po ba ninyo kami? Hinding-hindi, sagot ng detective. Ngunit kailangan nating makahanap ng paraan upang neutralisahin ang sitwasyong ito bago ito lumala. Ito ay nang magpasya si Cardo na ikinagulat ng lahat. Detective, lalabas ako para kausapin si Eduardo. Nababalif ka ba? Gusto kanilang patayin. Pero gusto rin nila ang pera ko. At habang buhay ako, hindi nila ma-access ang bank account ng kumpanya. Ano ang iminumungkahi ninyo? Gamitin iyon bilang panghikayat upang makipagnegosyo ng oras hanggang sa dumating ang mas maraming reinforcement. Agad na tumutol si Aling Nena. Sir Cardo, hindi po kayo pwedeng mangahas ng ganyan. Kailangan po kayo ng mga bata. Mas magiging ligtas ang mga bata kung panatilihin ko si Eduardo na nakatutok sa akin sa halip na pumasok sa ospital. Suporta ni Marta kay Aling Nena. Masyado itong mapanganib. Ipinakita na ni Eduardo na handa siyang pumatay. Ngunit isinaalang-alang ng detektif ang panukala. Gaano katagal ang kailangan natin? Darating ang ma-espesyal na reinforcement sa loob ng 40 minuto. Kung mapanatili niya ang negosasyon sa loob ng 40 minuto. At kung may mangyaring masama, mayroon tayong sniper na nakaposisyon sa makalapit na gusali, mapoprotektahan siya. Tumingin si Cardo sa kanyang, maanak na nakatingin sa kanya na may ekspresyon ng takot at paganga. Sebastian, Valentina, lalabas si Tatay sandali para kausapin si Tito Eduardo. Hindi po ba siya sasama sa amin? Tanong ni Valentina na nagsimulang umiyak. Opo, sasama siya. Kailangan lang niyang kausapin muna siya. Bakit po? Para siguraduhin na hindi na niya masusaktan ang ibang bata. Sinabi ni Sebastian na may nakakagulat na kapanahunan para sa kanyang 7 taon. Tatay, magiging bayani po kayo tulad sa mga pelikula. Ang totoong bayani ay hindi tulad sa mga pelikula. Anak, sila ay mga tao lamang na gumagawa ng tama kahit na mahirap. Lumapit si Aling Nena kay Cardo. Kung gagawin ninyo ito, sasama po ako sa inyo. Aling Nena, hindi, kailangan ka ng mga bata dito. Kailangan ng mga bata na pareho tayong bumalik. At kilala ako ni Eduardo, alam niyang isa lang akong empleyada, baka maliitin niya ang presensya ko at iyon ang magbigay sa atin ng kalamangan. Isinaalang-alang ng detective ang panukala. Maari itong gumana, tama si Aling Nena. Matagal nang nakikita ni Eduardo ang pamilya. Alam niyang isa lang si Aling Nena na kasambahay. Hindi niya ito ituturing na banta. Ngunit paano kung maging marahasya? Sumagot si Aling Nena na may determinasyon na ikinagulat ng lahat. Inaalagaan ko ang batang ito sa loob ng namuan. Nakita ko ang ginawa ng lalaking ito sa kanila. Kung may pagkakataon akong tumulong na pigilan siya, gagawin ko. Pagkalipas ng 15 minuto, lumabas sina Cardo at Aling Nena ng ospital sa pangunahing entrance. Sa parking area ay nakita nila si Eduardo Montejo na nakatayo sa tabi ng isang itim na SUV na napapalibutan ng 4 na armadong lalaki.
Nasa tabi niya si Dr. Montejo kasama si Nurse Patricia na lumalabas na isang ganap na kakaibang babae kaysa sa kilala ni Aling Nena. Hindi po siya ang Nurse Patricia na dumarating sa bahay. Bulong ni Aling Nena. Hindi, sagot ni Cardo. Iba ang babaeng ito. Kung gayon, sino ang babaeng dumarating para magbigay ng mga injection? Marahil isa pang empleyada ng organisasyon. Habang papalapit sila sa grupo ng mga kriminal, napansin ni Aling Nena ang isang bagay na nagpaalarma sa kanya. Mayroong higit sa 4 na armadong lalaki. Makikita niya ang mga figura sa anino sa paligid ng parking area na estratehikong nakaposisyon. Eduardo, sigaw ni Cardo nang makita silang papalapit. Buti na lang at nagpasya kang maging makatwiran. Sagot ni Eduardo, kailangan nating mag-usap. Siyempre, kasosyo, kailangan nating lutasin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Hindi pagkakaunawaan? Ipinaliwanag sa akin ni Dr. Montejo ang sitwasyon. Tila may ilang problema sa komunikasyon tungkol sa paggamot ng mga bata. Napaktanto ni Cardo na sinusubukan pa rin ni Eduardo na manipulahin ang sitwasyon. Nagpapanggap na hindi niya alam niya ang buong katotohanan. Eduardo, narinig ko ang usapan mo at ngan, doktor kaninang madaling araw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Eduardo. Ang pagkangiti ay nawala at napalitan ng isang kalamigan na hindi pa nakita ni Cardo noon. Anong usapan ang narinig mo? Ang usapan tungkol sa pagpatay sa aking maanak bukas ng gabi upang ibenta ang kanilang maorgano na natiling tahimik si Eduardo sandali. Pagkatapos, sa pagkagulat ni Cardo, nagsimula siyang tumawa. Alam mo Cardo, 10 taon na tayong kasosyo at palagi kong akala na mas matalino ka. Ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang naniwala ka na lumapit ako sa iyo nang hindi sinasadya? Na nagkaroon tayo ng pagkakaibigan ng natural? Na bumuo tayo ng isang matagumpay na negosyo ng nakataon? Pakiramdam ni Cardo na ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang tiyan. Lahat ay planado, lahat, mula nang makilala kita 10 taon na ang nakakaraan. Bakit? Dahil kailangan ko legal na fasada para maglaba pera mula sa organ trafficking at kailangan ko access sa mayayamang pamilya na may maliliit na anak. Sumabat si Aling Nena. Sa loob on taon ay tinutukoy niya ang mga pamilya para kay Eduardo. Tiningnan siya ni Eduardo na parang ngayon lang niya napansin ang kanyang presensya. Ang kasambahay na sumirang lahat. Sinira ang Nena, tama. Alam mo ba kung gaano katagal na naming pinaplano ito partikular? Hindi sumagot si Aling Nena. 3 taon. Patuloy ni Eduardo. 3 taon na naghihintay ng perpektong sandali. Naghintay kami hanggang mamatay si Paz para maging vulnerable si Cardo sa emosyon. Naghintay kayo hanggang mamatay siya. Tanong ni Cardo na may takot. Well, sabi ni Eduardo na may malupit na nangiti. Actually, hindi kami nahintay. Pinabilis namin ang proseso. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi namatay si Paz sa isang aksidente. Namatay siya dahil sinabotahe ang kanyang sasakyan. Ang masalita ay bumagsak kay Cardo na parang martilyo. Pinatay ang kanyang asawa ng sinasadya bilang bahagi ng isang plano upang pahirapan at patayin ang kanyang maanak. Pinatay mo si Paz, hindi ko siya pinatay. Mayroon akong maempleyado para sa ganoong uring trabaho, ngunit inutusan ko ang kanyang kamatayan. Nakita ni Aling Nena na malapit nang gumuho si Cardo sa galit at lumapit siya para suportahan ito. At ang lahat ng ito ay para sa pera? Tanong ni Aling Nena. Hindi lamang para sa pera, sagot ni Dr. Montejo na sumama sa usapan. Ang maorgano nga malulusok na bata ay maring nakakahalaga ng hanggang 50 milyong piso bawat kumpletong set. At may access si Cardo sa maraming mayayamang pamilya sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Maraming pamilya, ngumiti si Eduardo. Nena, sa tingin mo ba sina Sebastian at Valentina lang ang magiging biktima? Sa sandaling iyon, naunawaan ni Aling Nena ang isang bagay na nagpatakot sa kanya. Ilang bata na ang pinatay ninyo? Sa loob ng nakaraang 3 taon, matagumpay naming naproseso ang nga organo ng 18 bata mula sa mayayamang pamilya. Sure ba? At sa access na ibinigay sa amin ni Cardo sa customer base ng De La Cruz Industries, umaasa kaming makapagproseso ngang hindi bababa sa 50 bata pa sa susunod na 2 taon. Hindi na makontrol ni Cardo ang kanyang galit. Ikaw ay isang halimaw. Pinatay mo ang aking asawa at pinlano mong patayin ang aking mga anak. Cardo, huwag kang masyadong dramatiko. Negosyo lang iyan. Negosyo lang? Nakita ni Aling Nena na malapit ng salakayin ni Cardo si Eduardo na maring iyon mismo ang gusto nga kriminal upang bigyang katwiran ang pagbaril sa kanya. Sir Cardo, sabi ni Aling Nena nang kalmado,
huwag po ninyong ibigay ang gusto nila. Naktuon si Eduardo kay Aling Nena. Alam mo ba, empleyada, ikaw ang nagdulot ng lahat ng problemang ito? Paano po? Kung hindi mo nakalimutan na bigyan ng gamot ang mabata kagabi, tulok sana sila nang dumating kami para sunduin sila. Dumating po kayo para sunduin sila kagabi? Siyempre. Ang procedure ay nakatakda para sa madaling araw na ito, hindi bukas ng gabi, tulad ng narinig ni Cardo. Napagtanto ni Aling Nena na literal na nailigtas ng kanyang pagkalimot ang buhay ng mabata sa luban ilang oras. At ngayon, ano? Tanong ni Aling Nena. Ngayon, sabi ni Eduardo, sasama kayo sa amin ng tahimik o papasok kami sa ospital at kukunin ang mga bata ng sapilitan at pagkatapos ay ililipat ni Cardo ang lahat ng ari-arian ng De La Cruz Industries sa mga offshore account na inihanda namin. Ang mabata ay makakaroon ng kanilang procedure tulad ng pinlano at ikaw, Aling Nena, ay makakaroon ng isang napakasamang aksidente dahil sa pakikialam sa hindi mo negosyo. Sa sandaling iyon, narinig ni Aling Nena ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang malayong tunog ng sirena ang pulis na papalapit. Narinig din iyon ni Eduardo, mukhang naubusan na tayo ngang oras para makipagnegosyo. Eduardo, sabi ni Cardo ng desperado, kukunin mo ang lahat ng pera ko, ngunit iwan mo ang bata at si Aling Nena sa labas nito. Lahat ng pera mo, lahat ng ari-arian ng kumpanya. 500 milyong piso? Isinaalang-alang ni Eduardo ang alok. Nakakatukso, Cardo, ngunit ang maorgano ngang iyong maanak ay nakakahalaga ngang isa pang 100 milyon. Bakit ako magpapakontento sa mas kaunti? Ito ay nang magpasya si Aling Nena na nagpabago sa lahat. Maingat niyang pinagmamasdan ang posisyon ng mga armadong lalaki at napansin niya na mayroong puwang sa kanilang formasyon. Eduardo, sabi niya, maaari po ba akong magtanong? Ano? Paano ninyo po ipapaliwanag ang pagkawala ng isang kumpletong pamilya ng milyonaryo? Sa tingin po ba ninyo ay hindi ito makakakuha ng masyadong pansin? Nalutas na namin iyan. Makakaroon ng atake sa puso si Cardo dahil sa stress. Ang mga bata ay mamamatay sa isang aksidente sa sasakyan kasama ang kanilang bagong yaya habang sinusubukan nilang tumakas mula sa bansa pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ama. Ang iyong bagong yaya, ikaw, Aling Nena. Naunawaan ni Aling Nena na pinlano ng kriminal kung paano ipapaliwanag ang mga pagkamatay upang maiwasan ang investigasyon. At kung hindi ako makikipagtulungan, kung gayon ang iyong kamatayan ay magiging mas hindi mabilis. Ito ay sa sandaling iyon na ginawa ni Aling Nena ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, sa halip na sumuko o magmakaawa. Nagsimula siyang sumigaw ng buong lakas ng kanyang baga. Sebastian Valentina, takbo, takbo ngayon. Ang kanyang sigaw ay hindi para sa mabata na ligtas sa ospital. Ito ay isang senyales na lihim niyang napakasunduan kay Detective Torres kung magiging mapanganib ang sitwasyon. Agad na nakpaputo ang mga sniper na nakaposisyon sa kalapit na gusali sa mga armadong lalaki ni Eduardo. Kasabay nito, lumabas ang masasakyan ng pulis mula sa iba't ibang direksyon, naganap na pumalibot sa parking area. Sa gulo na sumunod, tinapan ni Aling Nena si Cardo sa lupa upang protektahan ito mula sa mga ligaw na bala. Sinubukan nina Eduardo at Dr. Montejo na tumakas patungo sa kanilang sasakyan, ngunit naharang sila ng mga pulis na lumabas mula sa iba't ibang direksyon. Tumagal ngang wala pang 2 minuto ang barilan. Nang matapos, 4 sa mga lalaki ni Eduardo ang patay. 2 ang sugatan at sina Eduardo at Dr. Montejo ay inaresto na nakaposas ang makamay sa likod ng kanilang likod. Sugatan po ba kayo? Tanong ni Aling Nena kay Cardo. Habang tumatayo sila mula sa lupa, hindi. Salamat sa iyo. Tumingin sila kung saan sa pilitang isinasakay si Eduardo sa isang sasakyan ng pulis. Bago siya isakay, bumaling siya sa kanila. Hindi pa ito tapos, Cardo. Mayroon kaming operasyon sa 4 na bansa. Mayroon pang ibang tao na tulad ko. Nakaramdam si Aling Nena ng ginaw kahit pagkatapos na arestuhin. Sinusubukan pa rin ni Eduardo na takutin at terorista. Lumapit sa kanila si Detective Torres. Ayos po ba kayo? Opo. Sagot ni Aling Nena, ligtas po ang mga bata sa itaas kasama ang aking kasamahan, handa na po kaming bumalik sa kanila. Nang bumalik sina Aling Nena at Cardo sa pediatric floor, nakita nila sina Sebastian at Valentina na mapayapang naglalaro ng galaruan na ibinigay sa kanila ng mga nurse. Nakakamangha ang pagkakaiba sa kanilang pag-uugali kumpara sa 6 na oras bago.
Tatay, Aling Nena, sigaw ni Valentina na tumatakbo patungo sa kanila. Umalis na po ang masasamang doktor. Tanong ni Sebastian. Opo, mahal. Sagot ni Aling Nena na yakap silang dalawa. Umalis na sila ng tuluyan at hinding-hindi na sila babalik. Hinding-hindi, kumpirma ni Cardo. Makukulong sila ng napakatagal. Lumapit si Marta na nakangiti. Mayroon akong magandang balita tungkol sa mga medical na pagsusuri. Anong balita? Ayos na ayos ang mga bata. Ang masangkap sa kanilang sistema ay maaring ganap na matanggal sa paggamot, walang permanenteng pinsala. Pakiramdam ni Aling Nena ay nawala ang isang malaking pasanin sa kanyang balikat. Gaano katagal po ang aabutin? 2 linggo ng outpatient treatment para ganap na malinis ang kanilang sistema at marahil 2 o 3 buwan ng psychological therapy upang matulungan silang iproseso ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit magiging ayos sila, magiging perpekto sila. 1 linggo pagkatapos, nasa kanyang opisina si Cardo kasama si Detective Torres na sinusuri ang lahat ng file ng De La Cruz Industries upang tukuyin ang ibang mga pamilya na maring naging target ni Eduardo. May nakita po ba kayong iba patungkol sa organisasyon? Tanong ni Cardo. Mas marami kaysa sa inaakala namin, sagot ng detective. Tama si Eduardo tungkol sa pagiging internasyonal nito. Gaano ka internasyonal? Operasyon sa Mexico, Pilipinas, Brazil at Argentina. Tinataya namin na hindi bababa sa 60 bata ang pinatay nila sa lubkang nakaraang 5 taon. Pakiramdam ni Cardo ay nasusuka siya, 60 bata, at niloko nila ang humigit kumulang 2 bilyong piso mula sa mayayamang pamilya. Paano posible na makapagpatakbo sila sa ganong kalaking sukat ng hindi natutukoy? Mayroon silang mga korap na doktor, korap na opisyal ng gobyerno, at maging korap na hukom sa kanilang payroll. Mahuhuli po ba ninyo ang lahat? Kakailanganin natin ng maraming taon upang ganap na buwagin ang network. Ngunit ang ebidensya na nakita namin sa mga file ni Eduardo ay sapat upang usigin ang higit sa 40 katao. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Nena sa opisina kasama sina Sebastian at Valentina na naroon upang kunin ang ilang dokumento. Paano po ang mapagsusuri ngayong araw? Tanong ni Cardo. Ang nga bata ay ganap na ibang-iba ang hitsura. Ang kanilang mata ay kumikinang sa buhay, tumaba sila at ang pinakamahalaga, patuloy silang tumatawa. Tatay, pwede po ba kaming pumunta sa parke mamaya? Tanong ni Sebastian. Siyempre, sasama po ba si Aling Nena sa amin? Tanong ni Valentina. Kung gusto po niya. Tumingin ang mga bata kay Aling Nena na may pag-asa. Sa loob ng nakaraang 2 linggo, siya ay natutulog sa bahay upang tumulong sa kanilang transisyon, ngunit opisyal na isa pa rin siyang kasambahay. Gusto niyo po bang sumama ako? Tanong ni Aling Nena. Opo, sigaw ng 2 bata ng sabay. Tumingin si Cardo kay Aling Nena na may ekspresyon na lumalago sa loob ng nakaraang 2 linggo. Aling Nena, maari po ba tayong mag-usap sandali? Sinabi ni Aling Nena sa mga bata na maglaro sa play area ng opisina habang nausap sila ni Cardo. Aling Nena, sabi ni Cardo, nang maisa sila, gusto ko po sanang matanong. Anong tanong? Isasalang-alang mo bang manatili ng permanente? Hindi bilang empleyada, kundi bilang bahaging ang pamilya. Pakiramdam ni Aling Nena ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ibig kong sabihin ay mahal kang nga bata? At ako huminto si Cardo, naghahanap ngang tamang salita. At mahal din kita, Nena. Alam kong komplikado ito. Alam kong nagsimula ito bilang isang relasyon sa trabaho. Ngunit sa nakaraang 2 linggo, nakita ko kung paano mo inaalagaan ang mga bata. Nakita ko kung paano mo ipinagsapalaran ang iyong buhay upang protektahan sila, Nena. Hindi ko maisip ang aming pamilya nang wala ka. May luha sa mga mata ni Aling Nena. Sigurado ka po ba? Hindi lang ito pasasalamat sa nangyari. Hindi pasasalamat, Nena, pag-ibigi ito. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Dahil sa ina na naging ka sa aking maanak, dahil sa tapang na ipinakita mo ng mahalaga. At ang mga bata ay itinuturing ka ng pangalawang ina. Opisyal na lang ito. Tumingin si Aling Nena kung saan naglalaro ang mga bata, tumatawa ng walang pag-aalala sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. At ano po ang isipin ng mga tao? Isang milyonaryo na magpapakasal sa kanyang kasambahay? Wala akong pakialam sa isipin ng mga tao, sagot ni Cardo. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang aking pamilya. Niyakap ni Aling Nena si Cardo. Opo, ang sagot ko po ay
6 na buwan pagkatapos, ikinasal sina Aling Nena at Cardo sa isang maliit at intimate na seremonya sa hardin ng bahay. Si Sebastian, ngayon ay 8 taong gulang, ay nagdala ng ngasingsing. Si Valentina, 6 taong gulang, ay ang flower girl. Sa panahon ng seremonya, nagtanong ng espesyal ang hukom. Gusto ba nina Sebastian at Valentina na si Aling Nena ay maging opisyal na kanilang amang-amahan? Opo, sigaw ang dalawang bata ng may kagalakan. Kung gayon, sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng Estado, idinedeklara ko kayo hindi lamang mag-asawa, kundi opisyal na kinikilalang pamilya. Sa mga buwan na sumunod sa paglilitis, si Eduardo Montejo ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Si Dr. Antonio Montejo ay nakatanggap ng parehong sentensya. Si Nurse Patricia at ang iba pang 12 miyembro ng organisasyon ay nakatanggap ng mga sentensya sa pagitan ng 25 at 40 taon ng pagkakakulong. Higit sa lahat, ang internasyonal na investigasyon na sumunod ay nagresulta sa pag-aresto ng higit sa 60 katao sa 4 na bansa at ang pagliligtas ng 12 bata na inihahanda para sa mga katulad na pamamaraan. 1 taon pagkatapos ng kasal, nasa parke sina Cardo at Aling Nena kasama sina Sebastian at Valentina na malaya at masayang naglalaro sa mga swing. May bangungot ka pa ba tungkol sa nangyari? Tanong ni Aling Nena. Minsan, pag amin ni Cardo, ikaw din pero mas kaunti na. At ang mabata, nakaroon si Sebastian ng bangungot nung nakaraang linggo. Pero iyon ang una sa loob ng maraming buwan. Si Valentina ay wala ng bangungot sa loob ng 2 buwan. Sa tingin mo, magiging ayos na sila, tingnan mo kung nasaan sila. Sabi ni Aling Nena na tumuturo sa mga bata na naglalaro kasama ang ibang mabata, tumatawa at ganap na normal. Ano ang nakikita ko? Nakikita ko ang 2 bata na alam na mahal sila, na alam na protektado sila at alam na nakaligtas sila sa isang kakilakilabot na bagay at naging mas malakas. Sa sandaling iyon, tumakbo si Sebastian patungo sa kanila. Mama Nena, tatay, nakita po ba ninyo kung paano ako nakarating sa tuktok ng malaking slide? Nakita namin. Champion, sagot ni Cardo. Mabait po ba ako? Napakabait, sagot ni Aling Nena. Pero alam mo ba, hindi mo na kailangang maging matapang sa lahat ng oras. Ngayon ay pwede ka na lang maging bata. Ngumiti si Sebastian at tumakbo pabalik para makipaglaro kay Valentina. Alam mo ba kung ano ang pinakakamangha sa lahat ng ito? Tanong ni Cardo. Na mula sa isang napakasamang bagay ay lumabas ang isang napakagandang bagay. Ibig mo bang sabihin ay tayo? Ibig kong sabihin ay ang pamilyang ito. Ang mabatang ito na matututo na kahit na mangyari ang makakilakilabot na bagay, laging may mabubuting tao na handang lumaban para sa tama. Humingi si Aling Nena sa kamay ni Cardo at matututunan nila na ang mapamilya ay hindi laging nabubuo sa tradisyonal na paraan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Matututunan nila na minsan ang pinakamahusay na pamilya ay nabubuo kapag ang mataong hindi magkamag-anak sa dugo ay pinipili ang isa't isa. Hinalikan ni Cardo ang kamay ni Aling Nena. Tulad natin. Tulad nating. Nang gabing iyon sa hapunan sa bahay, nagtanong si Valentina na ikinagulat ng lahat. Mama Nena, pwede po ba tayong magkaroon ng baby? Halos mabulunan si Aling Nena sa pagkain. Isang baby? Opo, para po kami ni Sebastian ay maging kuya at 8. Tumingin si Aling Nena kay Cardo na nakangiti. Ano po ang tingin mo? Tatay, sa tingin ko po, ang pamilyang ito ay may espasyo para lumaki. Ibig sabihin po, tanong ni Sebastian. Ibig sabihin, pag-usapan po iyan nina Mama Nena at tatay. Sagot ni Aling Nena na tumatawa. Pero hindi po magtatagal ng taon tulad ng laging ginagawa ng mamatatanda. Di po ba? Tanong ni Valentina. Hindi po tayo magtatagal ng taon, pangako ni Cardo. 2 taon pagkatapos, nasa ospital si Aling Nena na nanganganak ng isang maliit na babae na pinangalanan nilang Esperanza bilang parangal sa unang asawa ni Cardo. Si Sebastian, ngayon ay 10 taong gulang at si Valentina, 8 taong gulang, ay nasa waiting area na excited na makilala ang kanilang kapatid. Sa tingin po ninyo, maalala po niya ang lahat ng nangyari? Tanong ni Sebastian. Alalahanin ang ano? Sagot ni Valentina. Yung mga masasamang doktor at nung may sakit tayo. Hindi siguro, sabi ni Valentina, pero kahit maalala niya, hindi na mahalaga. Bakit po hindi? Dahil alam na po namin na hindi po hahayaan ni na tatay at Mama Nena na saktan kaming ang sinuman. Sigurado ka po ba? Ganap na sigurado. Nang lumabas si Aling Nena na ospital na karga ang sanggol na si Esperanza,
Nakita niya si Cardo na naghihintay kasama sina Sebastian at Valentina. Maingat na lumapit ang mga bata upang makilala ang kanilang bagong kapatid. Napakaliit po niya, bulong ni Sebastian. Pwede po ba namin siyang kargahin? Tanong ni Valentina. Siyempre, sagot ni Aling Nena. Pero kailangan niyo pong umupo muna. Umupo ang mga bata sa sofang lobby ng ospital at maingat na inilagay ni Aling Nena ang sanggol na si Esperanza sa bisig ni Valentina na si Sebastian ay tumulong na hawakan ang ulo nito. Hello, bunso, sabi ni Sebastian. Ako po si Sebastian, ang inyong kuya, at ako po si Valentina, ang inyong aide. Dagdag ni Valentina, poprotektahan po namin kayo palagi. Sa sandaling iyon, niyakap ni Cardo si Aling Nena mula sa likod habang pinagmamasdan ang kanilang tatlong anak. Sa tingin mo, papayag si Paz na ipangalan natin ang sanggol sa kanya? Sa tingin ko, matutuwa siya na malaman na ang kanyang pangalan ay patuloy na magre-representa ng pagmamahal sa pamilyang ito. At sa tingin mo, papayag siya sa pamilya natin. Bumaling si Aling Nena upang tingnan si Cardo sa mata. Sa tingin ko, matutuwa siya na malaman na napapalibutan ng pagmamahal ang kanyang anak. 3 taon pagkatapos, sa ika-5 anibersaryo ngabing nakalimutan ni Aling Nena na bigyan ng gamot ang mga bata. Nagtipon ang pamilyang De la Cruz Reyes para sa isang espesyal na hapunan. Si Sebastian ay 13 taong gulang at nasa ika-2 taon ng high school. Si Valentina Delgado Ruiz sa edad na 11 ay nasa ika-6 na baitang ng elementarya. Si Esperanza de la Cruz sa edad na 3 ay isang masaya at malusok na bata na mahal ang kanyang nakatatandang kapatid. Tatay, sabi ni Sebastian, sa hapunan, maaari po ba nating pag-usapan ang nangyari noong bata pa kami? Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang isa sa mga nakatatandang bata ay kusang nagdala ng paksa. Ano ang gusto mong pag-usapan, anak? Gusto ko po sanang siguraduhin sa inyo na alam ko po kung bakit po ipinagsapalaran ni Mama Nena ang lahat para iligtas kami. Bakit? Dahil po mahal niya kami bago pa man kami opisyal na maging anak niya. At ano ang tinuturo niyan sa iyo? Na ang pagmamahal ay hindi lamang para sa magkamag-anak sa dugo. Ang pagmamahal ay isang bagay na pinipili mong ibigay. May luha sa mga mata ni Aling Nena. Sebastian, napakalalim niyan. At gusto ko po sanang malaman ninyo, patuloy ni Sebastian, na kahit hindi po kami ipinanganak ninyo, kayo po ang tunay naming ina. Bakit? Dahil po kayo ang nagprotekta sa amin noong nasa panganib kami. Kayo po ang nagalaga sa amin noong may sakit kami at kayo po ang nanatili noong mapanganib na manatili. Dagdag ni Valentina, at dahil po mahal ninyo, kami tulad ng pagmamahal namin kay Baby Esperanza, paano po iyon? Walang kondisyon. Kahit ano pa man. Tumingin si Cardo sa kanyang pamilya, ang kanyang 2 anak na nakaligtas sa isang traumatikong karanasan at naging matibay at mapagmahal na mga bata. Ang kanyang maliit na anak na babae na lumalaki, napapaligiran ng pagmamahal at seguridad, at ang kanyang asawa na ipinagsapalaran ang lahat upang iligtas ang 2 bata na hindi niya kadugo sa biologikal at napagtanto niya na ito ang pinakamagandang pamilya na maisip niya. Alam niyo ba? Sabi ni Cardo habang itinatayo ang kanyang basungan juice. Magtos tayo. Para saan po? Tanong ngang maliit na si Esperanza. Para sa mapamilya na nabubuo sa pagmamahal, hindi lamang sa dugo. Cheers. Sabi ngang lahat habang itinatayo ang kanilang mga baso. Cheers para kay Mama Nena na nagligtas sa amin, dagdag ni Sebastian. Cheers para kay tatay na lumaban para sa amin, dagdag ni Valentina. Cheers para sa atin na isang tunay na pamilya. Dagdag ng maliit na si Esperanza. Niyakap ni Aling Nena ang buong pamilya niya. Cheers para sa ika-2 pagkataon at bagong simula. Nang gabing iyon pagkatapos na patulugin ang mga bata, nasa hardin sina Aling Nena at Cardo sa ilalim ng mabituin. Pinagsisisihan mo ba? Tanong ni Cardo. Ang ano po? Ang pananatili mo nung gabing iyon, ang hindi mo pagpapabaya na lang sa nangyayari? Nakisip si Aling Nena sandali. Nagsisisi po ba kayo na naktiwala kayo kay Eduardo sa loop na matagal na panahon? Araw-araw. Ako po, hindi ako nagsisisi kahit isang segundo. Bakit po hindi? Dahil ang pagkalimot ko sa tableta ay hindi isang pagkalimot. Ito ay ang instinct ng aking ina na nagsasabi sa akin na may mali. Hindi ito kailanman isang aksidente. Well, marahil sa simula. Ngunit pagkatapos nang makita ko kung paano sila natulog, alam ko na may mali sa tabletang iyon. Kaya, sadyang ipinagsapalaran mo ang iyong trabaho at iyong seguridad, Cardo. Ipinagsapalaran ko ang higit pa roon.
Ano pa ang ipinagsapalaran mo? Ipinagsapalaran ko ang aking buhay, ngunit gagawin ko iyon ng 1,000 beses. Bakit? Dahil kapag nakita mo ang dalawang maliliit na bata na sinasaktan at may kapangyarihan kang tumulong, wala talagang pagpipilian. Hinawakan ni Cardo ang mga kamay ni Aling Nena. Alam mo ba kung ano ang pinakakamanghamanghang bahagi ng buong kwentong ito? Ano? Na inakala ni Eduardo na sinisira niya ang aking pamilya. Ngunit sa totoo lang ay tinulungan niya kaming makita ang taong kukumpleto nito. Ibig mo bang sabihin ako? Ibig kong sabihin ay ikaw. Kung wala ang kakilakilabot na karanasang iyon, hindi ka namin kailanman nakilala. Hindi kailanman makakaroon sina Sebastian at Valentina ng pangalawang. Ina na mahal sila tulad ng una at hindi kailanman makakaroon ng baby Esperanza. Eksakto. Tumingin si Aling Nena sa bahay kung saan natutulog ng ligtas at protektado ang kanyang 3 anak. Sa tingin po ninyo, isang araw ay ikukuwento namin kina Sebastian at Valentina ang buong kwento? Ang buong kwento, lahat. Si Eduardo, ang organ trafficking, ang plano upang patayin sila kapag sila ay nasa hustong gulang na, kung gusto nilang malaman. At ano ang sasabihin mo sa kanila na pinakamahalagang natutunan mo? Maingat na pinag-isipan ni Cardo ang tanong. Na ang masasamang tao ay maaring napakalapit sa iyo sa loob ng maraming taon nang hindi mo napapansin, ngunit kapag lumitaw ang mabubuting tao, agad mong nakikilala sila dahil handa silang magsakripisyo para sa iyo nang hindi humihingi ng kapalit. Tulad ng ginawa mo sa akin, tulad ng ginawa mo sa aking mga anak, sa sandaling iyon, narinig nila ang isang tunok mula sa bahay. Ang maliit na si Esperanza ay mahinang umiyak mula sa kanyang silid. Turn ni tatay, sabi ni Aling Nena. Hindi, ako ang pupunta, sagot ni Cardo na tumayo. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya patungo sa bahay, tinawag siya ni Aling Nena. Cardo, mahal kita, mahal din kita. Pumasok si Cardo sa bahay upang pakalmahin si baby Esperanza at nanatili si Aling Nena sa hardin sandali pa, nakatingin sa mga bituin. Napagtanto niya na 5 taon na ang nakakaraan. Kung may nagsabi sa kanya na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay upang iligtas ang 2 bata mula sa isang network ng organ trafficking, pagkatapos ay pakasalan ang kanilang milyonaryong ama at bumuo ng pinakamasayang pamilya na maisip niya. Inakala niyang imposible itong kwento, ngunit minsan ang pinakamahusay na mga kwento ay ang magatila imposible hanggang sa mangyari. Ngumiti si Aling Nena, tumayo mula sa hardin at pumasok sa bahay kung saan ang kanyang asawa ay kumakanta sa kanilang maliit na anak na babae at kung saan ang kanyang 2 nakatatandang anak ay natutulog ng payapa. Alam na sila ay ganap na ligtas at lubos na minamahal. At sa unang pagkakataon mula nung kakilakilabot na gabing iyon, 5 taon na ang nakakaraan, natulog si Aling Nena nang hindi sinusuri ang mapinto ng 2 beses, nang hindi nag-aalala tungkol sa makakaibang ingay at nang hindi natatakot na may makakasakit sa mabata na mahal niya dahil sa wakas, pagkatapos ng mga taon, nagpahihing alerto, alam niya nang may ganap na katiyakan na ang kanyang pamilya ay tunay na ligtas at na ang pagmamahal na kanilang binuo mula sa maabo nga isang trahedya ay mas malakas kaysa sa anumang banta na maaring harapin nila. Epilogo. 10 taon pagkatapos, si Sebastian de la Cruz Reyes ay nagtapos ng high school bilang pinakamahusay na estudyante ng kanyang henerasyon. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos ay nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagiging alerto sa mga mahihinang tao at ng hindi pagpapabaya kapag may mali. Si Valentina de la Cruz Reyes, sa edad na 11 ay nagsimula nag-pag-aral sa medisina na may espesyalisasyon sa pediatrics. Ang kanyang layunin ay lumikhang isang sistema ngang magang pagtuklas upang matukoy ang pang-aabuso sa medisina sa mga bata. Si Esperanza de la Cruz Reyes, sa edad na 13, ay isang matalinong estudyante na gustong mag-aral ng kriminolohiya upang tumulong na lutasin ang mga kaso tulad ng nakasakit sa kanyang pamilya bago pa siya ipanganak. Si Aling Nena de la Cruz Reyes, sa edad na 51, ay namumuno sa isang foundation na tumutulong sa mga pamilya na biktima ng organized crime. Si Cardo de la Cruz Reyes, sa edad na 48, ay nagbago ng De la Cruz Industries sa isang kumpanya na nakatuon sa teknolohiya ng seguridad upang protektahan ang mga pamilya. At bawat taon, sa Nobyembre 15, ang anibersaryo ngang gabing nagpabago ngang lahat, nagtitipon ang pamilya para sa isang espesyal na hapunan kung saan sila nag-inom para sa ikalawang pagkakataon.
para sa mga pamilya na nabubuo sa pagmamahal sa halip na dugo lamang at para sa pag-alala na kahit sa pinakadesperadong sitwasyon ay laging may pag-asa kung may mga taong handang lumaban para sa tama, hindi